Saring naratibo ang lumitaw at nauso tungkol noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang mga naratibo ay madalas umiikot sa tatlong issue na hindi raw siya diktador, wala siyang kinupit at ang panahon daw niya ang golden years ng Pilipinas. Sa explainer po natin ngayong gabi, simpleng paliwanag lamang na base po sa kasaysayan, datos, mga desisyon ng Korte. Una po ang issue ng diktadurya. Kamakailan, inamin ng DepEd na inutos ito na hindi dapat gamiting magkasabay ang mga katagang diktadurang Marcos sa grade 6 Araling Panlipunan. Diktadura na lang daw. Noong September 2022 naman, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi totoong diktador ang kanyang ama dahil parati itong kumukonsulta daw sa lahat ng sektor. Pero nung dineklara ni Marcos ang martial law, 51 taon na nakakaraan, ang una po niyang ginawa ay pinadampot hindi lamang ang mga rebelde, kundi pati ang mga kalaban niya sa politika. Sama-sama po silang hinakot sa bikutan, mga politiko, mga human rights lawyers, at pati na rin ang mga miyembro ng media. Ang letter of instruction number 1, inutos ang pag-take over ng militar sa mga media outlets, kasama po ang ABS-CBN, ang ABC5, at ang mga malalaking pahayagahan gaya po ng Manila Chronicle at Manila Times at ang Philippines Free Press. September 25 naman, nilabas ng Department of Public Information ang Department Order Number 1 na nagbabawal sa mga ulat na kritikal sa administrasyon. Kailangan mga storyang positibo lamang ang lalabas. Sa mga susunod na taon, ang mga papayagan lamang na media outlets ay ang mga pag-aari o kontrolado lamang ng gobyerno o ng mga kamag-anak ng Pangulo. May panahon pa na ang mga storya kailangang aprubahan muna ng mga military censors. 6 na taon ding namahala si Marcos sa pamamagitan lamang po ng mga presidential decrees hanggang sa mabuo muli ang Batasan Pambansa o yung interim Batasan Pambansa taong 1978. Ang pangalawang issue, ang issue po ng ill-gotten wealth. Ginigit na marami na napatunayang walang sala raw si Marcos dahil sa tatawag na Trial of the Century sa New York, kung saan napawalang sala daw ang mag-asawang Marcos. Ang hindi po alam ng marami, ang New York case ay hindi po tungkol sa korupsyon sa Pilipinas dahil hindi naman pwedeng ihabla ang mga Pilipino sa Amerika para sa korupsyon na nangyari daw sa Pilipinas. Ang kaso po ay natawag na RICO case or Racketeering Influence and Corrupt Organizations Act. Pera mula sa racket o racketeering ang ginamit ni Marcos para bilhin daw ang 4 na gusali sa US. Pangalawa, ang napawalang sala lamang ay si Imelda, hindi po si Ferdinand dahil si Ferdinand ay namatay bago matapos ang paglilitis. Pangatlo, napatunayan din sa huli na si Marcos nga ang bumili ng mga gusali at katunayan nabawi rin o binawi ng gobyerno ang mga gusaling ito at kalaunay naibenta na. Isa pang issue ay ang Swiss bank accounts na binuksan ng mag-asawang Marcos noong pang dekada 60. Dahil sa principal at sa interest, umabot na pa ito sa $650 million. Taong 2003, tuluyan na pong binawi ng Korte Suprema ang perang ito. Taas ang sinabi po ng Korte Suprema na ill-gotten wealth ang perang ito at dahil labis-labis ito sa legitimate income ng Pangulo. Ito nga sabi dito, the foreign foundations here were set up to conceal the illegally acquired funds of the Marcos spouses. The Swiss deposits should be considered ill-gotten wealth and forfeited in favor of the state. Yan po ang sabi ng Korte Suprema noong pang 2003. At ang huling issue, ang umunoy golden era ng Marcos years na gustong ibalik ng ilan. Kung titingnan po natin ang opisyal na datos ng mismong gobyerno, umakyat po ang GDP ng Pilipinas sa 8.9% noong 1973 at 8.8% naman noong 1976. Magandang mga numero po yan. Pero maliban doon, naglalaro lamang sa mga numero na 3 to 5% ang GDP. Ang lalong kapansin-pansin, bumagsak po tayo sa negative 7% growth noong 1984 at 1985. Kung kailan talagang lugmok na po ang ekonomiya. Taong 1985, isa na po sa bawat 2 Pilipino, kalahati po ng populasyon, may tuturing na mahirap. Samantala, patong-patong na po ang mga utang at ang Pilipinas ay muntik ng mag-debt default. Pero paano mga programang pinagmamalaki ng marami, gaya po ng Masagana 99, ang programang nagpataas daw ng produksyon ng palay. Taong 2020, pinagmalaki po ni Senadora Amy Marcos ang Masagana 99 sa isang Senate hearing at sana raw ay gayahin ito ng gobyerno. Pero kinontra siya ng mismong resource person ng Senado
ang doy nakaupong Finance Secretary na si Carlos Dominguez. Ang sabi po ni Dominguez, nagkaroon ng malaking problema ang gobyerno sa Masagana 99 dahil higit 800 bangko ang nalugi. Dagdag pa ni Dominguez, hindi rin totoo na nakinabang ang mga magsasaka at nag-export tayo ng bigas dahil sa programang yan. Ang sabi ni Dominguez, hindi raw tayo nag-export ng bigas nung panahon ni Marcos. Ayun. Alam nyo, kanya-kanya ng istorya yan eh. O, maraming nagsasabi, okay. Maraming nagsasabi for law-abiding citizens, yung mga di umanong magagandang yung mga hindi naman lumalabag sa batas, ano, hindi ka naman maapektuhan nitong martial law. Pero kung ikaw, isa kang aktivista, ikaw ay matigas ang ulo mo, sinabi ng bawal, pero labas ka pa rin ng labas, talaga namang masasampulan ka.